If you've been following me for a while, you know that I used to work abroad for years before deciding to move back home to the Philippines. Noong unang uwi ko dito, I shared my journey sa TikTok and Instagram and a lot of people resonated with my story. Fast forward to a year later, may mga nare-receive pa rin ako na message telling me na Jane, napanood ko yung video mo, na-inspire ako dun sa story mo, and I also wanna move back home for good. And honestly, I super understand the feeling kasi syempre nanggaling din naman ako doon. Kapag matagal ka na talaga sa abroad, tapos ka na dun sa honeymoon phase ng ang exciting kasi nasa abroad ako, maho-homesick at maho-homesick ka talaga. Gusto mo na lang umuwi ng Pilipinas kahit hindi ganoon kakomportable ang buhay, at least kasama mo ang pamilya mo. Pero coming from someone na nagtrabaho sa abroad, pero umuwi ng Pilipinas at naka-isang taon na dito, I want to share with you the hard truths about moving back home to the Philippines. Hindi lang yung sugar-coated na version niya na nakikita nyo sa social media kasi malayo siya sa katotohanan, syempre, filtered yung mga yon. Na-realize ko kasi na yes, mahal natin ang Pilipinas, pero hindi rin talaga ganun kadali bumalik dito. So today, I want to share with you what it's really like, the good, the bad, the scary part, and the financial parts na hindi madalas na pag-uusapan sa social media. First, reality check after moving back home. When I first came back, akala ko magiging smooth sailing lang yung pag-uwi namin kasi may trabaho pa naman ako. Ang iniisip ko lang noon, finally, hindi na ako ma-homesick, masarap na ulit yung pagkain, tapos hindi na malungkot yung Pasko. But then, 6 months later, reality hits and na-realize ko na marami pala masyadong uncertainties. First, you worry about your livelihood. Kung meron kang trabaho sa abroad, tapos nadala mo siya dito sa Pilipinas, good for you. Pero kung hindi, babalik ba ako sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas? Paano kapag wala akong nahanap na maayos ang sweldo? Number 2, you worry about your family. Kasi syempre, kapag nasa abroad ka, ang iniintindi mo lang yung sarili mo. Iisipin mo lang kung anong kakainin mo sa pang-araw-araw, minsan nga hindi ka pa kumakain, tapos kailangan mo lang pumasok, umuwi, tapos gano'n na naman. Paulit-ulit lang, diba? Pero pag umuwi ka ng Pilipinas, syempre andito ang pamilya mo, you also have to think about them. In a sense na kailangan mo ulit sila ipasok sa routine mo. Yes, na-miss mo sila, pero meron pa rin talagang adjustment period. Number 3, you worry about your health. Abroad kasi meron na tayong insurance, kasama na yun sa tax na binabayaran natin. Pero dito, yes, may mga public hospitals, pero alam nyo naman ang sitwasyon. So, kailangan mo pang kumuha ng private health insurance. And bukod sa iniintindi mo na lahat ng yon, you also worry about natural disasters, which is something na nakaka-stress talaga kasi yun yung something na out of your control na eh. You worry about floods kapag tag-ulan. You worry about earthquakes dahil iniintindi mo yung mga balita about the big one. Tapos, you also worry about power outages and internet connection problems. So, bukod sa iniintindi mo yung mga personal problems mo, paano ka babalik dito, meron ka pang mga ganong isipin na kahit na sabihin mo sa sarili mo na huwag mo na kasi intindihin yun, at the back of your mind, andun siya eh. So, yun yung mga bagay na kailangan ninyong pag-isipan kapag babalik kayo dito sa Pilipinas. Abroad kasi, systems work. Meron kang safety net. Alam mo na kapag nagkasakit ka or nagkaroon ng national disaster, tutulungan ka ng gobyerno. Pero dito kasi, ikaw lahat. You handle your own security, you handle your own health. And I'm not saying that to complain. Baka sabihin nyo, ang arte mo naman, umuwi-uwi ka dyan tapos magre-reklamo ka. I am sharing this kasi gusto ko na makapag-prepare kayo, hindi lang sa plane ticket ninyo, kundi dun sa ibang aspeto ng pag-uwi sa Pilipinas. Dahil nakikita nga natin sa social media na parang ang saya bumalik dito, diba? Pero hindi laging ganun ang sitwasyon. Yung pang-araw-araw, iba siya sa kung ano yung 2-minute video na nakita mo sa TikTok or sa Instagram. So I'm just here to share the realities that we balikbayans have to face head-on. Number 2, money adjustments. Ito yung part na madaming Pilipino ang nagugulat. Kahit ako, pagbalik ko dito sa Pilipinas, medyo na-overwhelm ako sa presyo ng mga bilihin. Sa una kasi hindi mo siya mapapansin kasi yung utak mo naka-Euro pa naka-USD. Pero kapag nag-start ka na i-track yung expenses mo, nakikita mo na yung bill mo on a monthly basis, all of a sudden, nare-realize mo na wait lang, parang hindi naman pala ganun kalayo yung gastusin ko sa abroad at saka dito sa Pilipinas. This is especially true kapag nakatira ka sa Manila o kaya sa Cebu. Dito kasi sa Pilipinas, kung gusto mo ng convenience, babayaran mo siya. Hindi katulad sa ibang bansa na parang matik na yun, di ba? Ipoprovide na yun sa'yo ng sistema ng gobyerno. For example, good transportation. Sa abroad, kung gusto mo nun, it's for free. Sa Malta kasi libre, di ba? Pero dito sa Pilipinas, kung gusto mo ng convenience, mahal ang Grab. Pangalawa, kung gusto mo na masecure ang bahay mo, another dagdag sa gastos mo yon, ibig sabihin, mas mahal ang renta mo or mas mahal yung bahay na bibilhin mo. If you're not earning in foreign currency, lalo na kapag nakatira ka sa Maynila o Cebu, your money doesn't stretch far. Number 2, nagbabago yung spending habits mo. Abroad kasi, since meron nga tayong routine, mas kontrolado natin yung expenses natin. Pero dito kasi, pag uwi mo, ang daming temptations, ang dali na mag-order online,
Ang dali na magpa-deliver. Kahit saan, merong mall. You start seeing your friends, you treat your family, you go out more. And before you know it, yung budget mo para sa uwi mo dito sa Pilipinas, all of a sudden, konti na lang siya. I've seen it happen so many times and muntik na rin siyang mangyari sa akin. Number 3, rebuilding your cash flow. Saan nga ba manggagaling ang income mo pag uwi mo dito sa Pilipinas? Kung meron ka ng trabaho, again, good for you. So whether it's through remote work, business, rental income, kailangan prepared ka sa kung paano mo i-sustain yung buhay mo dito sa Pilipinas. Otherwise, you'll end up dipping into your savings. And ayaw mo naman na mangyari yun. Kasi paano pag naubos na yung savings na yun, willing ka ba na maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas kahit na hindi ganun kataas ang sahod? Or gugustuhin mo na bumalik sa abroad? Next is shifting your mindset. Kapag nag-abroad ka na at nakita mo na kung gaano kaganda ang sistema sa ibang bansa, mahirap hindi ikumpara kung ano ang sitwasyon dito sa Pilipinas. And the reality is, dito mahirap umasa sa sistema. As I mentioned earlier, dapat talaga self-reliant ka. Sa una nakakatakot, pero kapag tinanggap mo na siya, it's also empowering. You start learning about insurance, emergency fund, investment, multiple income stream. You also start to live simpler, not because kuripot ka or dahil yun lang nga kaya mo, but because you know that you have to be smart about your money. And that's what I wish more OFWs or balikbayans knew before moving back home. That moving back home, it's not just about physical relocation, but it's also about mindset shift. Hindi ko sinasabi na hindi na magiging maganda yung buhay nyo dito sa Pilipinas pagbalik nyo. What I'm saying is, it takes planning. Kung gusto mo talaga na maging maganda yung buhay mo dito, ma-enjoy mo yung kind of lifestyle that you really want for yourself and your family, you have to prepare in advance bago ka pa lumapag dito sa Pilipinas. Kasi ayaw mo naman na pagdating mo dito, magkagulatan na lang na hala, ang mahal na pala dito. Tapos, tatanggapin na lang natin yung sitwasyon. So, much better na napanood mo na tong video na to at na-reality check na kita bago ka pa bumili ng ticket. Next, let's talk about the beautiful side of moving back home. Siyempre, may dahilan kung bakit ako umuwi. Masarap pa rin naman manirahan dito sa Pilipinas kahit na may mga challenges. Siyempre, andito ang pamilya mo, anytime na gusto mo silang guluhin, gusto mo makimerienda, andyan lang sila. Number 2, masarap na ulit ang pagkain. Number 3, ang ganda talaga ng mga beach natin, guys. Wala talagang sinabi yung mga nasa ibang bansa. Number 4, community. Sobrang saya ko na kapag naglakad-lakad ako sa labas, Tagalog na yung naririnig ko, hindi na mela-mela. Ang sarap sa pakiramdam na kahit sino pwede mong tsikahin, pwede mong kausapin. Alam mo na maiintindihan ka nila, hindi mo kailangan mag-struggle sa ibang lengguwahe. Na-mention ko rin to sa kaibigan ko na ang mga Pilipino kasi talaga, yung root natin, masyado tayo maka-community. Kaya hirap na hirap tayo pagdating sa ibang bansa. Mas gusto talaga natin yung meron tayong sense of belongingness. And yun yung mga bagay na hindi natin mabibili talaga sa ibang bansa, diba? Kaya kahit na gaano kaganda ang buhay sa abroad, kahit gaano kasarap ang mga baguette, ang mga pasta, babalik at babalik ka pa rin talaga sa adobo. And I think that's another reason why kahit na medyo mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, marami pa rin OFW ang gustong umuwi. Kasi that's what we crave yung sense of belongingness, yung community. I ask you guys to send in your questions sa Instagram and dito ko siya sasagutin. So here are some of the questions na na-receive ko. The first one is, do you still communicate with your relatives after moving back? I guess hindi ko kasi masyadong pinapost sa social media yung family ko. Pero yes, I am in good terms with them naman. It's just that, pili lang talaga yung mga sinishare ko sa social media kasi ayoko naman na ma-off sa akin yung mga kaibigan at kakilala ko na lahat na lang pinost ko, diba? Yes, in good terms ako sa kanila. I just respect their privacy kaya hindi ko sila pinapost. Next is, how many years did you plan about it? How much is the estimate of the savings you had to keep? Technically, 2 years. Yung unang taon, ang dami pa naming doubts. So, hindi pa kami sigurado kung gusto naming umuwi. So, nagba-back and forth pa kaming mag-asawa kung tama ba itong gagawin natin. Kaya namin siyang pinag-isipan at pinag-usapan. Tapos, when it comes to our savings, it really depends sa lifestyle mo. Pero for us, ang goal namin is to have at least 6 months to 1 year na worth ng savings bago kami umuwi. And I think enough na yun para hindi ka ma-stress agad pagdating sa mga bayarin or in case magkaroon ng emergency pag uwi mo dito. I always tell OFWs kapag may one-on-one session ako na magkakaiba tayo ng sitwasyon. So, depende yan lagi sa kung magkano yung lifestyle mo dito sa Pilipinas. Gusto mo magkaroon ng idea kung magkano talaga, then ask your relatives. Magkano na ba renta natin? Magkano inaabot ng groceries nyo sa isang buwan? That way, magkaroon kayo ng idea kung magkano talaga yung gastos nyo dito
on a monthly basis. Next, where is your next country pag na-overwhelm ka na sa Pinas? Believe it or not, Malta pa din kasi una, andun yung head office namin. Pangalawa, ang dami ko nang kakilala doon. At pangatlo, madali kasi mag-adjust sa buhay sa Malta. Dahil una, walang language barrier. Dahil second language naman nila ang English. Also, hindi ganun kalamig pag winter. Was it hard to find a job? Nag-check ako recently sa mga job listings and I think hindi naman mahirap maghanap ng trabaho. Especially kapag online yung work mo. Pero mahirap humanap ng medyo mataas talaga na sahod. O yung tipong tatapat sa sahod mo abroad kahit 50% man lang nun. So I think yun talagang kailangan nating paghandaan bukod sa paghahanap ng trabaho. Is it better to stay or just go on vacation sa Pinas? I think there's no one right answer para dito kasi depende naman sa sitwasyon ninyo. What worked for me might not work for you. So I think if nag-iisip kayo na magstay dito sa Pilipinas for good, test the waters muna as I've recommended in many of my videos. Itry nyo muna bago nyo bitawan lahat ng meron kayo sa ibang bansa kasi hindi siya madaling desisyon. Lalong-lalo na kung hindi lang kayo mag-isa uuwi, kung andyan ang pamilya ninyo, may mga anak kayo na nag-aaral. Next, do you think it's still worth raising a family in the Philippines? Yes. Ginagawa siya ng kapatid ko, ginagawa siya ng mga pinsan ko, mga kakilala ko. So I think yes, it's worth it. Pero if you want to give them the same level of comfort na meron kayo sa abroad, then kailangan mo talaga ng pera. Kasi as I mentioned earlier, kung gusto mo ng added security at added comfort dito sa Pinas, then kailangan mo rin ng extra budget para sa mga conveniences na yon. Next, what was the hardest part of adjusting back to life sa Pinas? For me, yung weather. Until now, hindi pa rin ako adjusted sa weather dito sa Pilipinas na bakit kahit makulimlim at maulan, ang init pa rin sa labas. Lalo na for someone na nagko-commute. Aside from that, hindi naman ito yung hardest part, pero the saddest part for me is seeing na wala masyadong progress. Umalis ka kasi ng bansa, you were hoping na after 5-10 years, may progress. Unfortunately, hindi ganun kalaki yung improvements. Nakakalungkot din na makita na sobrang vulnerable na madaming Pilipino pag merong kalamidad. You really feel sad and frustrated kasi alam mo na things could be better if the systems were stronger and people in charge acted faster, acted better. So there, if you're thinking of moving back to the Philippines, don't just prepare your flight. Come home with a plan. So have at least 6 months worth ng savings. Tapos know your income source. Get health insurance if possible. Tapos learn to budget in peso, not in euro and dollar or kung anong currency man ang kinikita mo sa abroad. And again, ask your family or loved ones or mga kaibigan ninyo, magkano na ba ang gastusin sa Pilipinas ngayon? Kasi kung ibabasa nyo lang siya sa snippets na nakikita ninyo sa TikTok or sa Instagram, medyo mahirap. Limited lang naman yung information na share namin doon. So, hindi lahat yun ay aakma sa pang-araw-araw ninyong gastusin or buhay dito sa Pilipinas. At the end of the day, we all love this country. Kapag matagal ka na sa abroad, kahit pa anong sabihin mo na negative about the Philippines, gugustuhin mo pa rin umuwi. So, kung yun na talaga, final na, yun na talaga yung decision ninyo, I hope nakatulong tong video na to para mas maging prepared kayo sa pag-uwi ninyo dito sa Pilipinas. Kasi ako nga na nag-prepare ng isang taon, ang dami pa ring surprises. If you want more tips about moving back home to the Philippines, let me know in the comment section below. That's it for today. Ciao!